tapos natin nag-snacks kaya masarap yung snacks niya. Si Sir ready na sa mga product niya na ma-produce niya dito sa farm. Sir, anong mga klaseng product mo, sir? Of course, hindi mawawala yan yung honey yan namin po na honey. This is pure raw honey, no heating. So, as in pure raw honey po siya, harvested from our colonies of bees po. And then, we have the gourmet tuyo with honey. So, boneless po siya na bulad. We use honey for flavoring and as a preservative. And yung bestseller po namin yung mga, we call them beauty bars. These are eco-friendly, handmade na soap, shampoo, conditioner bars. So, shampoo nyo po, tsaka conditioner, all in bar form. Because we want to promote sustainability. We don't want to do mga sachet-sachet, na mga liquid na naka-bottles. And so, we also have yung mga moisturizing soaps. We use goat's milk po. Lahat po to may honey. So, ang gamit ng baby po namin yung calendula from the time she was, I think 1 year old. Kasi meron po siyang atopic dermatitis before. Then we have 2 other variants with calamansi and baking soda tsaka activated charcoal. Bago po namin, we have propolis cream. Maganda po siya for wound healing. Yung propolis po ginagamit ng mga bees to seal the cracks and to construct yung colonies po nila, yung mga stingless bees. Then we have the hair balm and lip pomade. Lip balm pala and hair pomade. 2 sizes po siya, ito yung malaki, ito yung maliit. And beeswax candles. So we have different scents. So you have pomegranate, cream vanilla, tsaka winter spiced berries po. Yeah, these are our this is also our suka at pulot. It's fermented coconut nectar with spices and honey po siya. So masarap sausawan po. And dito kami nag-start yung Stingwin board game po namin na ginawa namin for our baby. Para siyang snakes and ladders and exploding kittens po. If you're familiar with the game, paunahan po siyang pupunta sa beehive. Pero instead ng mga snakes, andyan po yung mga predators ng bees. So frogs, spiders, and the birds. Yan. Ito yung board game po namin. Pwede naman siguro natin ang mga prices, sir, or atin lang Nasa Facebook page po. Na lahat. See the prices po. Meron Okay. po kaming price list po doon. Okay. Alright. So, ito pala yung mga produkto na locally produced ito, sir, no? Dito na talaga Yes, sa dito farm. lang po sa Davao. Yun, kaya nga po, pag Tuesday, Wednesday, yun po yung production day po namin. So, may mga empleyado na rin kayo, sir? Ano po kami, for now, meron kaming 2 staff. Yung iba po on-call. Kung kailan gagawa po ng mga products, nandiyan po sila. Kasi hindi naman po kami everyday gumagawa po. Small batches lang po. Yung ice cream, ako po yung gumagawa. Yung sabon, all other products, yung wife ko na po. At saka may mga outlet kayo, sir, kung sakali hindi sila makapunta dito physically sa farm? So far, wala pa po. But we do, pag nag-downtown kami, usually Sundays, pag magsimba, pick up po sila ng Grab or Maxim. So, magbe-message lang po. Then, pagdating namin sa church, after ng service, darating na po yung mga magpipick up ng mga riders ang tawag. For nationwide naman po, we do deliveries nationwide either via LBC or JNT. So mag-message lang sila sa Facebook, Facebook at saka online order lang at saka padala naman ninyo. Yes po. So anywhere in Philippines. Yes po, sir. Okay. Besides sa mga product na mga ganito, sir, yung mga menu nyo sa pagkain, sir, anong ma-offer nyo kung sakal magpa-reserve sila? Meron po kaming standard menu, but kunwari may mga allergies yung mga magda-dining, we ask them kung kaya naming palitan ng gusto nilang menu, nako-customize naman po namin. But mostly we have pasta, yung snacks po namin. For lunch naman we have binagoongan, binokol, mga bibi na. Binokol, binagoongan, ganyan. So, of course, meron din kaming mga hindi ganun na menu like orange chicken, tom yum, Thai spring rolls. So, depende po sa preferences po na. We can customize naman kasi private dining naman po siya.
So, kailangan talaga 3 days magpa-reserve before po. 3 days before Yes po. magpa-reserve sila. Opo. At saka anong um, ah, farm time ninyo sir mag-open kayo? 9 a.m. po to 4 p.m. 9 at saka yung Thursday, Thursday to Saturday. Saturday. Opo. Close Yung kayo Wednesday Sunday. po is by appointment po. So, meaning po, we're not open, but if may gustong pumunta ng Wednesday, Ako balik kailangan po naman sila. naka-reserve po kayo. Sir, thank you very much. Napakabait na owner ito. I-invite natin sila sir kung sakali may international tourist at saka local tourist. Yeah, so for anyone here from Davao City or nearby areas, you can always come to Hania Bee Farm during our farm hours. As mentioned earlier, Thursdays to Saturdays, 9 a.m. to 4 p.m. Wednesdays by appointment. We offer private dining. We also do beekeeping beekeeping trainings once a month. You can see the schedule for the rest of the year sa ano po namin website. We also have actually honey spa, pero by private booking din po siya. If you want to experience yung facial using honey, honey scrub, yan, we can arrange that for you. Just message us po on our page, Hania Bee Farm. Sir, thank you very much sir. At saka maybe next week i-post ko ito sa YouTube channel ko sir. Sige, maraming salamat din po sa pag-take time. Sana silipin nyo man lang yung isang colony natin. Pwede sir, pwede sir. Makita nyo yung bees, tsaka Ah. makatikim ng kung may honey pa silang na-store dyan. you can Pero take a bite. kasi ayaw ko rin baka ma-stress yung mga bees. Pero kung okay sa'yo, pwede mag-open tayo ng isa. Kung, Sige, sir. kung okay lang sa'yo. You just need to put on your bee veil po. Ito siya. Harap po yung color black. Lahat po naman ng tourist, we provide you with this. Yan. Para hindi pumasok sa tenga nyo or masting sa mukha or mata. Ayan. So, hanggang sa leeg po. Para hindi sila makapasok talaga. Then we always, pag reserve naman po kayo ng slots, we have general reminders like mas maganda naka long sleeves, pero kahit hindi naman, okay lang naman din po. But better if naka ano po. Okay. Yan. So you can try it po. Okay. Baka mag-face reveal na kayo ngayon, sir. For the first time. Gusto ko kasi sir yung may-ari at saka talaga yung ipapicture ko. Okay lang sa'yo sir? Sige, Okay. sir. Okay. Dito na kayo. Sayang naman. Tsaka para may preview naman yung mga subscribers po ninyo. Thank you sir. We'll go see that. So, Opening una pong gagawin natin, doon na lang ko explain. Contaminated ng chemicals, mga pesticides pag naulanan. We need to provide them with clean water. So ito pala yung kwan nila no? Parang Bibat area po yung tawag dyan. bibat. So pinagawaan talaga para lang sa kanila. Kasi pag yung mga katabing farms, nag-spray sila, tas masama sa ulan yung chemicals, mapopoison po sila. Okay. So yan, we replace the water every 2 to 3 days. Kaya din po siya may water cabbage para tuntungan ng mga bees, hindi sila malunod. Nice. Gagawin, papausukan yung colony. Indirectly po, nakakalma sila kasi isipin nila, ay may sunog. Kainin na natin yung mga honey na nasa loob. Tapos nilipad na sila. Pero, yan. So papausukan lang po sa harap, dito, yung entrance nila. Every day from sunrise to sundown, lalabas po yung mga bees dyan. Tapos in every colony po, mayroong isang queen. So hanapin natin yung queen. Ayan, yung mga tubig-tubig na yan yung mga nectar na ginagawa nilang honey. Nakuha sa mga bulaklak. Tapos pag honey na po siya, sisilin na ng beeswax. Yan, beeswax po to. Pag i-harvest, tatanggalin namin yung beeswax. Yun naman yung ginagawa sa mga conditioner bar, sa mga lip balm, hair pomade. Yan. Kaya walang tapon po sa pagbububuyog. So anong schedule mag-harvest niyan sir? Anong ilang Seasonal po siya. Pag seasonal? summer, pag maraming bulaklak po, doon sila nakakaipon ng mga honey, ng nectar na gagawing honey. Yan, kung makikita niyo po sa loob, yung mga puti-puti yan, yung itlog ng bee na nag-hatch. Yung mga pearly white stuff sa loob. Ito, pupa naman, malaki na yan, in a few days mag-emerge na sila as adult bees. So yung mga nakasuksok ang ulo, mga nurse bees po yan, pinapakain nila yung mga larva. Wow. Nurse bee. Itong mga to, iba-ibang kulay, yan yung mga pollen. Pag
kinuha nila yung mga bulaklak kasi dumidikit yung in the process na po-pollinate nila yung mga halaman at gulay. So may mga yellow, cream. Yung cream po usually sa mga bulaklak ng tawag dito, coconut. So ibang kulay na po, yellow, orange, depende sa bulaklak na pinanggalingan. So Cosmos, may mga Zinnia. color coding Yan po. para sila, no? Kita niyo po Hindi- ba sa oo. video niyo po? Oo. Yan, depende sa pinanggalingan ng bulaklak na. Wow. Yan, yan mga maraming itlog, yung mga nag-hatch, yung mga puti-puti. Mm. Yan. Hanapin lang po natin yung queen. So sa isang colony, isa lang queen Isa lang or yung queen po. talaga ah. So ganito, isa lang queen Ayan talaga. po yung queen. Oh wow, Ma'am, yung tingnan niyo po may yung queen. Kita niyo ba yung number niya? oh wow. Yan. I-close up natin ito. Siya yung pinakamahaba in terms of structure. At Pero tas yun ito, ang may color na tignan niyo po green, to, sir, may dala-dala siyang pollen sa paa. Asan na yun? Hindi ko na makita siya. Umikot. Ano po yan? Sa breeder po yan. Record ng breeder. breeder. Ito yun, may pollen siya sa paa niya. So, yun sa, isushoot niya yan yung pollen. Yan, oh. Oh yeah, yeah. Nakuha niya yan sa bulaklak. Ah. Yan yung source ng protein po nila. Bakit may number yung kwan, sir? Record po yan ng gina-record. breeder. Dinidikit. Kasi instrumentally inseminated itong mga queens namin. Okay, okay. Habang dinidikit siya, sedated sila kaya pwedeng lagyan ng marker. Marker. Para, kunwari may problema ka din sa colony mo, sa egg laying pattern niya, tatanungin ka ng supplier or breeder, anong queen number? Teka lang po, kuha ko ng stick para matikman nyo yung konting honey na nasa loob. Tapos lalabas na yung honey. Tikman nyo po. Tingin tayo nito. Sige, ikunan nyo lang sir. Kahit saan dito? Apo. Yun pala. Tusok nyo lang po siyang pahiga, tapos lalabas na po yung honey. Yan. So itong mga to, sinushoot nila yung mga nakuha nila sa mga bulaklak ngayon. You can use the other side po para malitin nyo siya. So, ganito pala magtikim ng mga... Pero pag commercially, sir, ganito din Ano po, mag-harvest? mayroon kaming extractor. Tatanggalin muna itong extractor. beeswax niya. Tapos saka namin papaikutin. Wow. Sarap talaga. Ito talaga yung Pure. pure at saka Yung organic. lasa po ng honey, color, depende sa pinanggalingan ng bulaklak. So sa farm po, iba-iba yung color at lasa ng honey namin. Bawat harvest hindi para-parehas. So yung mga consumers po dyan, pag ang binibili yung honey, the same lang yung color, yung taste niya all year round, most likely na timpla lang po yun, fake po yun. Nga, hindi, no? Kasi Hindi. napaka-imposibleng pare-parehas yung lasa dahil hindi sabay-sabay nagbubulaklak ang mga puno. Meron din kaming stingless dessert na tinatawag, ito po yun. Baka hindi nyo pa alam to. May, kung ba ito? Ano bang tawag nila? Parang, Stingless, cute. Cute, kiwot, lokot, and beast din po to. Pero maliliit sila at wala silang stinger. Pero nangangagat. Pero kagat langgam lang. pero nag-produce din sila ng, Ng honey. ng honey. Mas healthy yung honey nila kasi mababa yung sugar index na tinatawag. At hinahaluan nila ng enzyme, nagiging maasim yung honey. So, hindi siya masarap sa mga sa dressings, pero masarap siya sa salad. Sa desserts hindi. Salad tsaka tea. Yan po. Maliliit lang sila. Mas Pero- maliit pa kaysa sa langaw. Stingless bees po yan. Pero hindi masyado ang tawag Mas mahal ang honey nito. ang honey at saka hindi din ganoon ka Konti lang. konti maproduce nila. ma-produce nila, Dahil no? sobrang liliit po. Pero cultured pa rin ito. Opo. Pero hindi mo na kailangan ng parang queen or kailangan pa rin. Meron po rin queen sa loob po. Nasa loob siya. Pero pag propagate mo, sila na mismo ang mag-produce ng queen. Oo. Hindi mo na kailangan ng pagkatulad ng isang Insemination, yan, parang saka natural lang ito, sir, o gikuan mo talaga may paraan din na mag-produce ka ng ganito ka raming stingless Ay, ganun po. Ini-split po ang tawag doon. So ito, ready for split na. So, Hahatiin namin siya. Gagawa lang kami ng ibang set ng box. box. Para maging dalawa na to. Then after a few, mga 1 year siguro, mag-split ka ulit. Parami mo siya. Kasi nanganganak ng mga bees.
At saka naka-harvest na kayo nito, sir? Or Opo. naka-produce na kayo ng kuha nila? Wow. So ilang variety ba or ano ba tawag noon yung klaseng mga bees? Sa Pilipinas po we have 5. Pero yung kutsukan, yung nasa mga puno, hindi siya naalagaan. Hindi Yun siya ang wild. naibabox. Sa puno lang talaga sila. Ah. Yung isang wild bee natin, yung native, yung Laiwan or Liguan. Mas maliit siya kaysa dito. Kasi ito, European honeybees to imported po siya. Ah, ito Ito yung European ginagamit pala. commercially worldwide. US, Africa, Europe, Canada, Middle East. Ganito po siya. So itong madali lang i-alagaan. Opo, pero kailan naka-training ka kasi Baka. pag hindi mo bigay yung tender loving care, Hindi rin. pwedeng lumayas sila or hindi dumami. Okay. Ito, mga bulaklak, no, yung mga bees, no, dumadapo. Mm. Pagkain nila, kinukuha yung mga nectar. Ito, ano siya. Paborito nila yan, yung So ito Cosmos. ito yung yeah. pinaka-paborito nila na Pero itong mga bulaklak. bees naman, they can fly 3 kilometers, kaya malayo yung lipad. 3 kilometers at saka makabalik pa rin sila. Opo, Oh, talaga, no? Mayroon silang parang parang may GPS sila. GPS or Pag tawag nilipad mo locator yan, para magre-recalculate sila. So at least mga 3 kilometers hindi pa sila mawala. Oo. Okay. Pero mayroong mga diode din sila, no? Yung parang mga Makikikain Mga sila native. sa mga bulaklak, pero hindi naman sila mag-aaway. ano naman. Okay. At saka hindi naman sila humahalo sa Hindi. colony nila. May mga guard bees po sa ilalim. Yung Talaga. pag hindi ka taga dyan, kahit the same species ka, yung mga bees na nandito hindi pwedeng umuwi sa box doon. The Talaga ha? other way around. May guard bees po sa ilalim. Mm, Madedetect nila yung pheromone yung queen. Pag alam nila hindi ka taga doon, they will shoo you away. okay. So, marami tayong nalalaman. Kaya po yung tour namin, yung basic tour po namin is 1 hour. Na-explain ko namin doon yung biology ng bee, ano yung importance nila sa community or sa environment. Tapos how do we save them? Kasama din po yun. Tapos photo ops na po. Kaya Okay. 1 hour po yung tour. Okay. At least sir, pina-unlakan niyo kami, ina-accommodate Parang kami. ano lang, quick tour lang Napakaswerte. yun sa inyo. Napakaswerte namin, Kasi sir. 1 year pa ulit kamo kayo makakarating. Oo. Hindi kayo masyado. Sir, thank you sir ha. Okay po. Dagdag si sir na information dito. Ano yan sir? For tourists coming into Davao, we have what we call the Davao City Tourism Passport. It's not a legal document, pero it contains promos. May mga discounts sa iba't ibang establishments within Davao region. So buong region po yan. Kasama po syempre dyan yung aming Hania Bee Farm. For passport holders, may ino-offer po kaming 5% discount on the products and 10% discount on the tour. Valid po siya from January 1 to December 31, 2026. Marami pong establishments yung nandito. So when you have this, you just show it to the participating establishments to avail of the discount. Okay. So, kasali na yung Honeybee. Hania Bee Farm po. Honeybee. Yung passport po is worth 500 pesos. Pero sulit po siya kasi may mga 10%, may 20%, iba-iba po. May mga promo rates sa mga rooms, mga foods, even po yung mga clinics, meron din po siya. Okay. And it's not just Davao City, ibang parts po ng buong Davao region po siya. Saan nila makakuha yan sir? Or mabili? Yung mga participating establishments, meron po kaming stocks. So kami po, naka-consign po sa amin to. So pag may mga gustong bumili, they just can come here or Or message. any others of the participating establishments po. Okay. Thank you sir. Yung building na pwede ka magkain. So, kailangan mo talaga ng reservation 3 days before magkain ka dito. So dito ka dadaan. Ito yung private dining nila. Saka makita mo dito, welcome to Honeybee. This is home. Enter. So pasok ka dito. Saka nandito si sir na naghintay sa atin. Sir, okay. So anong nandito sir? So ito po yung private dining area namin, sir. We welcome minimum of 8 persons, maximum of 24 po. So pag 24, tatlo po na 8-seater.
nakaset up po dito. Minsan, lumalampas ng maabot ng 30, we open ang private space na po dito. So pwede pa rin diyan, may private space na medyo area. makalat lang. Okay. Okay lang. So ito po, my wife also bakes. Nag-training po siya sa Raffles Hotel Makati. So wow, she nice. bakes pastries and cakes. Mhm. Then yung ice cream maker po namin. Meron din kaming bees dito, yung stainless bees na Oo, kanina, no? sensational piece lang po ito siya. Ito, mga bees din na maliliit. Oh, wow. Parang yung mga kumakain dito may makasama At least silang makasama bees. dito. Yan. At saka, dito na rin yung linuluto ninyo. Opo. Yung harvest dito na rin. Harvesting ng honey, dito po Ano yung mga menu ninyo? Or, hindi po lahat kasi seasonal na po eh. Kung anong meron dito sa farm, pag wala, bibili pa rin po bilis lang sa labas. Kasi yung pasyalan ko rin, parang Farm to table. farm to table. Hindi pa po kami ganun na level kasi Ah, maliit lang yung farm namin tsaka konti lang yung plantable area kasi mapuno siya. pero at least meron nang ma-produce Yung ninyo na minsan dito. mga mga gulay-gulay Gulay na daw. pansahog. Pag may season din kami na may lettuce, Mm. kasama siya sa garden salad. At least, sama yun sa Thursday. Thursdays to Saturdays po. lang. Yung Wednesday by appointment siya talaga. So, ilang hektarya ito, sir, sa Half kwan mo? hectare po siya, 5,026 square meters So, po. ito na Pahaba yung, lang po. ito na yung mga durian mo, sir, na... Hindi na sa amin yung mga durian. Ito lang talaga. Oh, Ito lang yung pala. Lanzones hindi na rin, so sagad na po. Pero Mahaba ito na po yung siya. Nara. Yung po yung boundary. Ito Yung sabi mo na maganda din ng para yung sa mga Nara bees. kasi po, siya yung isa sa mga premium sources ng nectar, for Nectar. honey production sa Pilipinas. Ayan, at saka maganda din yung ambience at saka ang hangin, mahangin din. Wala kaming aircon until now. Oh, More than yeah. 1 year na po kami dito. Okay. So, napakaganda. At saka full of oxygen pa. So, di mo kailangan ng aircon. Anong mga artificial na natural talaga hanggang sa Pag nag-private dining po, exclusive na yung place sa kanila dito. They can stay here for up to 4 hours. 4 hours. Okay. Kahit 8 person lang. Opo, 8 persons. So exclusive lang Kasi, talaga kung we promote talaga, yung exclusive, yung relaxed atmosphere, kaya yung hashtag namin be at home. talaga nabasa ko yun doon, sir. Pero yung magpa-reserve ka 8 person 3 days before. 3 days before sa kanila na yung 4 hours. Opo. Walang ko na yun, exclusive na yun. Hindi. Exclusive na tong area na to. Pwede na Meron pa rin. rin sa Kubo yung mga nagtutour. pero yung dining area Okay. exclusive. So ito lang ang dining na exclusive sa kanila sa 4. Pero times 2 ito, sir, no? Diba? Kung Times 3 po. times 3. Pwedeng 3 tables po na 8 seaters. Pwede. So exclusive na sa inyo. Pero kailangan mo ng reservation 3 days before para ma-ready nila ito. Okay, kita mo napakaganda naman. Tsaka landscape na siya, naka-landscape na doon. Ito yun, sir, para sa mga okay. May chicken house din po doon. So Mga bata, magpipit. pwede na rin, ano? Oo, kita ko yun, no? Rabbit, ganyan. Yung chicken mo, sir, tawag noon mga May free range po. Yun. pre-range So, din. Oo, makita natin, hindi natin na makapunta. Saka may rabbit kwan din sila dito. Ano mo yan, sir? Culture mo na rin o for pet Hindi, lang? for pet lang siya. Pet- hindi pet siya lang yung siya. pang ulam. Hindi siya commercial. Hindi siya po. Saka hindi mo na rin for sale. Hindi rin po. Kinukuha lang namin yung manure niya as fertilizer. Okay. So maybe times goes by, pwede na siya pang paano, commercial kung sakali. Pero for now, it's only for pet. At saka ano to, sir, para pwede na rin laruan ito or display lang? We call it floor hammock. Pwede silang mag-relax dito po. Okay. May mga throw pillows kaming nilalagay dyan wow. pag may diners po. Saka pwede rin kung tapos Yung mo iba kumain. naglalagtak dun sa sulok. Okay. So, May isa pa kaming colony dyan. Tapos meron pa dun sa baba yung mga colonies. so ilang colonies lahat ito, sir? 13 po kami dito. 13 lang, no? 13. Nakalat po siya. Meron din kaming ibang sites within Davao City. Okay. Alright, so nakita natin dito, napaka-accommodating yung may-ari at welcome home kayo dito. Kaso lang, hindi kami nakagawa ng appointment at least accommodate naman kami. So, ito yung area natin, Honaybia. So, once again, sir, invite natin at saka mag-end tayo sa ating vlogging.
Again, thank you so much, sir, for coming here. We hope na mas mahaba-habang oras nyo next time para ma-experience yung full tour. For the others within Davao region, you can come here again Thursdays to Saturdays po, 9 a.m. to 4 p.m. Just visit our FB page kasi may mga exclusive events din po kami, may private dining, may mga exclusive tours. So best to reserve your slots at least 2 days before. Thank you po. Hope to see you here soon. Thank you, sir.